Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. At sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy na pag-iral ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone, partikular na sa may bahagi ng Mindanao. At ito ang magdadala ng mas malaking tsansa ng pangapag-ulan at maulap na kalangitan sa bahagi ng Palawan, Mindanao at Eastern Visayas. At kadalasan nga dito sa ITCZ kung saan nagsasalubong yung hangin mula sa magkaibang hating globo, magkaibang hemispheres, ay posible din na mabuo yung mga low pressure area. So kapag po may ITCZ, posibleng magkaroon ng mga kaulapan at kung saan pwede nga magkaroon ng mga LPA o low pressure area. Samantala naman, easterlies pa rin o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siya nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa, yung nalalabing bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Luzon. Asahan pa rin natin ang medyo mainit na tanghali habang mas malaking tsansa ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi sa malaking bahagi ng ating bansa. Mapapansin nyo, mas napapadalas na yung mga thunderstorms natin sa hapon hanggang sa gabi dahil nga normally po kapag buwan ng Mayo at Hunyo, doon nagsisimula na yung panahon ng tag-ulan sa ating bansa. Samantala, sa ngayon naman, wala pa rin tayong minomonitor na anumang bagyo, wala pa rin low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ating heat index naman po ngayong araw ng May 17, makikita natin halos 30 lugar, nasa 28 na lugar po sa ating bansa ay makararanas ng tinatawag natin na danger category. Ibig sabihin nasa mahigit 42 or mula 42 hanggang 51 degrees Celsius. Posible magkaroon ng mga heat stress sa mga lugar na ito. Kaya iba yung pag-iingat po. No? Pinakamataas nating inaasahang damang init sa araw na ito ay sa may San Jose, Occidental Mindoro. Samantalang aabot ng hanggang 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa bahagi naman ng Metro Manila. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Kaya sa mga maglalayag po sa ating mga karagatan, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ay ligtas naman pumalaot yung mga sasakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Bagamat kapag meron po tayong mga thunderstorms, posible din biglang lumakas yung alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan.